Alright mga kababayan, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ito mga kababayan kung matatandaan ninyo, itong si Vice President Sara Duterte mga kababayan, ay naghain ng petisyon sa Supreme Court. Alright? Ngayon po mga kababayan, tungkol nga dito sa kanyang kinakarap na impeachment sa Senado. Diba, pina-impeach siya ng Congress at 200 plus na mga congressman ang bumoto para ma-impeach si Vice President Sara at naipasa po ito noong February sa Senate mga kababayan. At dahil nga dyan, tumakbo po itong si Vice President Sara sa Supreme Court para questionin ang nangyari dyan sa kanyang impeachment mga kababayan. At kahapon yata, kung hindi ako nagkakamali kahapon, ay naglabas po ng payag ang Supreme Court at pinagpapaliwanag po ang representative dito. Pinagpapaliwanag kung bakit, ayon sa sinasabi ng Supreme Court, bakit, anong nangyari doon sa unang impeachment at sa pangalawang impeachment. Yan po ang katanungan dito ng Supreme Court, mga kababayan. Sa madaling salita, kinatigan ng Supreme Court itong si Vice President Sara Duterte. Kaya ngayon, ang sinasabi dito ng House, sa press con ni Chua at saka ni Terry Regon, mga kababayan, ni Congressman Chua at Terry Regon. Ang paliwanag nila dito, lahat ay sasagutin namin, lahat ay ipapaliwanag namin, yung mga kautosan na yan, yung komento na yan na Supreme Court, ay ibibigay namin sa kanila yan. Dahil kami ay wala kami dito itinatago, sabi ng House mga kababayan. At lahat daw ng mga katanungan, simula ng unang impeachment hanggang sa naipasa nila ito sa Senado, dahil yan po ay pinag-usapan at pinagbutuhan ng higit 200 na mga congressman, kaya na-impeach si Sara mga kababayan. Yan po ang paliwanag dito ni Congressman Joel Chua at saka ni Congressman Terry Redon mga kababayan. Sa kanilang press con. Alright? Para hindi tayo maghula-hula dito. Para walang hula-hula tayo dito. Narito, pakinggan natin mga kababayan. Itong payag ni Congressman Joel Chua ng Maynila at saka itong si Congressman Terry. Alright? Pakinggan natin mga kababayan. Narito po ang kanilang paliwanag mga kababayan. Humihingi po, actually requiring the House of Representatives to provide information relating to the impeachment of Vice President Sara Duterte. Again, reiterate po natin na malinaw po yung nangyari dito po sa impeachment proceedings ni Vice President Sara Duterte. Ang pinag-uusapan ho natin dito, accountability sa usapin po ng paggamit ng confidential funds. Pinag-uusapan ho natin dito, accountability dito po sa threats laban sa Pangulo, laban sa First Lady, laban po sa House Speaker ng ating pong bansa. So, malinaw po yung paninindigan ng 215 representatives ng 19th Congress. Ang bilang po nito ay almost 70% ng kabuuan po ng mga kinatawan ng Kongreso na naninindigan na kailangan po impeach ang ating pong Vice Presidente. So, yung pong batayan para dito ay malinaw na malinaw. At malinaw din po yung jurisprudence sa usapin po ng initiation ng impeachment proceedings, sa ilalim po ng Francisco versus House of Representatives at in-affirm po ng Gutierrez versus House of Representatives, ang requirement para po magkaroon ng 1-year ban rule ay yung pong mga rekisito, una, ng filing ng verified complaint at pag-refer sa House Justice Committee for action. Ito po yung supposedly dapat nangyari sa unang 3 na may impeachment complaints, pero hindi po ito nangyari. There was no referral to the House Committee on Justice. But the 4th impeachment complaint, at isa po ito doon sa mga requirements din po ng Francisco at ng Gutierrez, ay yung pagkakaroon po ng 1/3 filing ng House members to the House Secretary General. Ito po yung nangyari sa 4th impeachment complaint. So basically, yung pong rekisito in jurisprudence and in the Constitution ay buong buo at tama po na-comply ng 19th Congress o usapin po ng impeachment laban po kay Vice President Sara Duterte. So ultimately, and quite certain, under the 20th Congress, talaga naman po magka-comply din po ang Kongreso sa order po na ito ng Korte Suprema na makapagbigay po ng mga impormasyon sa usapin po ng impeachment.
Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa panig po ng House, kami po ay hanggang ngayon ay nag-aantay kung ano po ang magiging aksyon ng mga kasama po natin sa Senado at kami naman ay handa na tumugon sa lahat ng mga alituntunin na kanilang ibinabato po o hinihingi po sa amin. Subalit sana po, ang panawagan po namin ay sana ay maituloy na po ang impeachment trial. Dahil ito po ay maliwanag naman sa batas na kung ang impeachment complaint ay nakarating na sa Senado, dapat po ang sumunod na pong maging aksyon ay ang pag-proceed na po sa trial. So hindi lamang po kami, maski po ang taong bayan ay nag-aantay na. So sana po, ito po mga susunod na araw, susunod na linggo, ito po ay maganap na. So muli po, maraming salamat po. Thank you, Honorable House members. Let's begin with Rosalie Cas from UNTV. Good morning po, Kongs. Tanong lang po namin kung meron po ba kayong worry dun po sa directive ng Supreme Court given that one of the incoming House prosecutors, si Representative Leila de Lima, nagpahayag ng concern over the directive of the SC? Well, unang-una, ako po ay maliwanag naman po yung hinihingi ng Supreme Court. Ito po ay parte ng pagresolba sa issue po na ibinato po sa kanila. At ito po mga hinihingi naman po ay maiko-comply naman po namin sa House. Hindi lamang po ang House, pati po ang Senado ay hinihingi rin po ng compliance. At makakaasa po kayo na hindi ito makakaapekto sa kung ano man po ang nakabinbin na impeachment complaint dito. Ngayon, maaari po magtatanong ng iba kung aantayin pa po ba. Wala pong dahilan para antayin ng Senado kung ano po ang magiging desisyon ng Korte Suprema dahil wala naman pong TRO na nilalabas. So sa ngayon, dapat po mag-proceed pa rin po ang trial hanggat hindi po ito pinapahinto ng Korte Suprema. Siyempre, naunawaan po natin yung concern ni Congresswoman Leila de Lima, particularly dun sa question po ng judicial overreach. No? I think yan po yung particular po na concern niya. Pero kailangan din natin maglinaw na siyempre may bahagi doon po sa impeachment proceedings na pinapayagan po yung Korte Suprema, particularly sa ilalim po ng Francisco at saka Gutierrez, yung pong pag-determine on whether or not nga na ito pong one-year bar rule ay nasunod po ng Kongreso. So, ginagalang po natin yon. At again, hindi po ito pwedeng gamitin ng Senate Impeachment Court, no, na dahilan para hindi po magtuloy, again, doon sa kanila pong constitutional mandate to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte. Katulad po ng binanggit niya Congressman Joel, wala akong temporary restraining order na binigay po ang Korte Suprema. So, ibig sabihin, we will proceed with the Supreme Court deliberations, but again, the Senate should still proceed in the soonest time with the trial of Vice President Sara Duterte. Follow-up lang po dun. So, hindi po kayo nag-share or nag-agree dun sa concern ni Congresswoman de Lima na walang tila sumobra yung pakikialam ng Supreme Court dun sa order, mostly sa House of Representatives, in relation with the impeachment case? Well, sa akin po kasi personally, masasabi ko lamang dito ay parang ang hinihingi po kasi ng Supreme Court sa House of Representatives ay yung mga naganap. Halimbawa po, yung mga dates, kung kailan po na i-submit o yung pagkakaugma-ugma ng mga pagkakataon. Ito po ay magiging base rin, siyempre, sa kanila magiging desisyon. Kaya mahalaga po na kami po ay makapag-comply. Insofar as the impeachment complaint naman ay ako po naniniwala na hindi naman po ito makakaapekto. Well, again, the particular question po kasi in the Supreme Court ay, particularly under Francisco, ay nagkaroon ba ng filing? Una, that is the first requirement. And secondly, nagkaroon po ba ng referral to the House Committee on Justice? No? So, relevant po ito doon sa unang tatlo. So basically, the question for the Supreme Court is, and of course, to the House is, may referral bang nangyari o wala? So basically, kung wala, the one-year ban rule does not arise. No? So, itatabi po talaga yun. Pero, secondly, on the fourth impeachment complaint, nagkaroon ba ng filing na at least one-third ng mga miyembro po ng Kamara sa House Secretary General para magkaroon po ng direct transmittal to the Senate? Nangyari po yun noong Pebrero. 215 congressmen made it so. No? So, basically, yun yung particularly reckoning impeachment complaint for the one-year bar rule to actually arise.
Last on my part na lang po. Kung kayo po, Kong, ang tatanungin, would you want the Supreme Court to act on the petitions filed against the impeachment case of Vice President Sara Duterte even before the trial begins? Gusto niyo po ba na umaksyon na yung Korte Suprema sa petitions filed against the Vice President impeachment case even before the trial begins? Well, mas maganda para at least ma-resolve na itong issue sa one-year bar rule para at least matanggal na po sa isip at hindi na po magamit itong issue na to para maantala ang impeachment complaint. Nagsasalita ho kami kasi bilang mga kinatawan, pero nagsasalita din kami bilang mga abogado. So, ibig sabihin, kung ano ho yung pasya ng Korte Suprema sa usapin po na ito, siyempre gagalangin naman po natin. No? So, hopefully, within the soonest time, ma-resolve din po ng Korte Suprema. But again, this should not serve as a reason for the Senate Impeachment Court to further delay proceedings and not act on their constitutional mandate, which is to try and decide the impeachment case of Vice President Sara Duterte in the soonest possible time. Thank you, Rose. Haji Camino from Brigada, please proceed with your questions. Good morning po mga Kongs. Recently po naging issue yung unmodified opinion na rating po ng Commission on Audit sa Office of the Vice President. Ang tanong lang po, and of course yung palasyo po kasi parang sinabi na rin po na nilinaw na po na hindi po nangangahulugan na kapag nagbigay po ng unmodified opinion ay lusot na po doon sa tinatawag na mga irregularities sa paggastos po ng pondo ng OVP. Pero ang tanong ko lang po with regards to your reaction din po, hindi po ba maapektuhan yung mga na-reveal dun sa mga hearings ng Good Government Panel dito po sa nilabas na unmodified opinion ng COA sa OVP? Thank you po. Hindi naman po. Dahil unang-una, hindi porke sinabing unmodified, ibig sabihin wala nang problema. Dahil kung wala pong problema, yung pagkakagamit po ng pondo ng OVP, di sana hindi rin po naglabas ng Notice of Disallowance ang COA. So, maliwanag naman po ang ating naging mga issue sa ating impeachment complaint sa mga articles. Ito po yung nilatag natin. Ang pinakamaganda po dito ay sagutin po nila ng maayos. Well, sususugan ko lang yung binabanggit po ni Congressman Joel at banggitin natin yung ibig sabihin ng unmodified opinion. Ibig sabihin po nito, or unqualified opinion, ibig sabihin lang po nito ay yung pong financial statements are prepared in all material respects in accordance with applicable financial reporting framework. So basically, katulad ng binabanggit po ni Congressman Joel, sumunod ka lang dun sa framework kung paano ho dapat ina-audit yung ahensya. So, walang problema doon. Pagka lumabas ka doon, edi magkakaroon ka ng lalabas ka doon sa binabanggit na unqualified or unmodified opinion. No? Pero again, hindi ibig sabihin nun, wala nang, yung notice of disallowance doesn't exist. No? Yung 73 million na pinapasoli, pinapasoli pa rin po hanggang sa araw na ito. So ibig sabihin, iba hong ruta yun, ibang batayan kung bakit po may ganun pong notice of disallowance na, na ibinigay dito po sa OVP. Follow-up lang po. So sa makatwid, kahit po gamitin ng kampo ni VP Sara ito pagdating ng impeachment trial na kumbaga nakakatanggap nga po sila ng ganitong rating mula sa COA, hindi pa rin po uubra yun? Sa akin po paniniwala, hindi po. Dahil paano po nila paliliwanag kung paano nila ginamit o ginasta yung 125 million in 11 days. Kahit naman po hindi tayo auditor, kahit hindi naman po tayo COA, tingin ko naman po, hindi naman po kinakailangan maging matalino para masabi na wala, no, ito may problema o wala. Again, babalikan din ho natin yung ilan po sa mga ebidensya, no, particularly doon sa paggamit po ng mga safe houses. Ang pinag-uusapan natin sa safe houses dito, ang presyo ng upa, parang presyo ng upa sa mga exclusive na mga village, sa mga condo sa BGC. 450,000, 500,000 per month. No? So, I'm quite certain yung po mga safe houses na alam po ng mga intelligence and law enforcement personnel po natin, parang hindi naman ata ganun. Yung pong upa sa ganito po mga klase ng mga safe houses po natin. Thank you, Haji. We will now take questions from Tina Panganiban Perez of GMA7. Kong Chua, good morning po. Sir, hingi lang po ako ng update doon sa pag-draft ng House, ng reply doon sa notice ng Supreme Court. Kumusta na po? And can you give us some highlights doon sa magiging reply niya? Because some of those na information na hinihingi ng SC, like both of you said, na banggit na ng House in the past, na ipaliwanag na rin in the past. Well, actually, inaayos pa po ito. Mostly po ay hindi lang naman po sa House, maski po sa Senate. So yung mga hinihingi po nilang requirement, like for example, yung mga dates, ay ito po ay ma-verify po ito doon po sa Secretary General.
So sila po yung primary na kung titignan po ninyo dun sa compliance, sa kanila po mostly yung mga dokumento na hinihingi. Sir, karamihan po sa information na hinihingi ng Supreme Court concerns the first 3 complaints. Nasabi na po ni Sec. Gen na no rules were violated doon sa impeachment complaint, sa articles of impeachment. Your thoughts po? Tama po. Dahil kagaya po ng binanggit po kanina ni Congressman Terry, yung po dun sa kaso ng Gutierrez versus sa House of Representatives, dito po, pinapayagan po na i-collate po muna lahat ang impeachment complaint bago po i-refer ito. Dahil unang-una po, kung ganun po magiging batayan natin, kung sinong unang mag-submit, di mangyayari po sa susunod, parang magiging paunahan na lang. Pwede po itong magamit sa ibang bagay. Kaya dito naman po pinapayagan. Ang pinaka-issue po kasi dito ay yung 10 session days. Kung ito po ay nakapag-comply sa 10 session days. Alam po ninyo, dalawa po kasing klase ang pagpa-file ng impeachment complaint. Yung isa po, yung tinatawag natin na kailangan pa ng referral. Ito po yung sa committee level. Dadalhin pa po ito sa Committee on Justice. Yung isa naman po ay yung House action. Ang ruta po na tinugon po ng 19th Congress ay yung House action. Ito po via 1/3. In fact, more than 1/3 pa po ang aming naisumite na signature ng miyembro ng House. Ito po ay hindi lamang first time na nangyari. Ito po ay nangyari na rin po dun sa impeachment ng dating Pangulong Joseph Erap Estrada. Pangalawa, lagi po nating isa sa isip na meron po tayong tinatawag na presumption of regularity or legality. Ito po ay nasambit po ng dating Senate President Juan Ponce Enrile. Kaya sa tingin ko po, lahat naman po ng sangkap para magkaroon po ng maayos na impeachment referral or impeachment complaint ay nandirito po. Sir, ang sabi po ninyo kanina na pwedeng i-collate kasi iniiwasan nga yung paunahan ng pag-file ng impeachment complaint kasi baka magamit sa ibang bagay. Can you please expound on the ibang bagay? Ay, halimbawa po ako, kakampi po ako ng presidente. Every year na lang po magpapail ako kahit na walang kakwenta-kwentang impeachment para at least ma-meet ko yung 1 bar. Pag na-file ko na, at kung nando dun sa rule, dapat paunahan, di tatransmit lang po. The following, magantay na po lahat. So, pwede po kasi itong magamit para sa kakampi ng kung sino man ang ipapa-impeach natin. Sir, not to preempt the SC, are you confident that it will side with the House on this issue? Definitely. Dahil sa akin pong paniniwala, lahat naman po ng sangkap, lahat naman po ng proseso ay dinaanan naman po sa House. Baka po si Kong Ridon may madadagdag. Well, tingin po natin ang magiging tanong no, ng SCI, particularly dun sa first 3 complaints, no, ay una, meron ba nag-file? Nangyari na ho yun. Pero ang susunod, which is the requirement under Gutierrez and under Francisco, nagkaroon ba ng referral to the House Committee on Justice? I think the facts are clear that there was never a referral to the House Committee on Justice on the first, on the second, on the third complaint. So, basically, dapat ho, basura po, ultimately, ito pong kaso po na ito. Kasi, ang talaga ho nga, magkakaroon lang po ng 1-year bar rule, ay ito po nga tumuloy po na impeachment complaint kung saan nagkaroon po ng direct plenary action, 215 congressmen approved the articles of impeachment and transmitted it to the Senate on the same day. So, kung yun ho yung pag-uusapan, dapat po talaga mabasura na po yung complaint na final po sa Supreme Court.